Mapapanganga ka talaga dahil meron palang tinatagong secret weapon si Michelle D. At eto yung kanyang killer body. O, di ba? Kaya marami talaga ang mapapanganga dahil hindi nila akalain na maganda pala ang hugis ng katawan ni Michelle D. At eto na ang kanyang day 4 sa Miss Universe 2023. Marami talaga ang hindi nag-e-expect sa bagong pasabog ni Michelle D dahil sa sinuot niya na outfit na talagang nag-reveal sa kanyang tunay na anggulo ng kanyang katawan. Tapos, yung outfit niyang ito ay, so talagang hindi basta-basta yung ginamit niyang outfit kasi pupunta sila sa isang yate. So, siya yung isa sa mga grupo na pupunta doon para to explore kung ano yung mga magagandang tanawin doon sa El Salvador. Morning! Buenos dias! Hola! Hola, hola, hola! You do too! ¿Cómo estás? I'm good. So we're just having breakfast today. Have you eaten? No, I just came. So of course. No. But Nakakatuwa lang kasi mapapansin mong hindi choosy si Michelle D sa mga kasama niya. Kahit sino, maraming new faces. Hindi niya pinipili, hindi siya namimili ng mga kasama para lang mapansin siya. So, parang low-key lang ang eksena niya, di ba? And after ng breakfast, ayun na nga, papunta na sila sa kani-kanilang designated na pupuntahan kasi I think per group yan and I believe bunutan ata sila if I'm not mistaken ha. So papunta na sila sa may yate. So magcha-chopper muna sila and then sa yate. Ito naman ang ganap ngayong day 4 sa Miss Universe. So meron yung registration and fittings kasi nga meron pang mga candidates na paparating pa lang hanggang ngayon. And then recording of UCAPs, to correct me if I'm wrong dito ha. Tapos Latinas content for Telemundo. So syempre yung mga Latin countries, may mga scheduled coverage sila sa isang TV station. Tapos MUBA content, Clarice Designs content, o di ba? Ang daming ganap. Tapos in groups, yung iba recording for Miss Universe Skincare, going to the beach, visit to Cuscatlan Park, visit to Centro Historico, tapos meron ding cooking class at a Brazilian restaurant. Tapos yung mga iba, may kanya-kanya talagang ganap, no? So per group talaga para mai-designate tsaka mai-maximize lahat ng mga sponsored events, o di ba? we are about to take off. So exciting! Girls, are we excited? See? Oh my god, yes! Yes! Can we see? Right? So we are officially strapped in. And girls, are you excited for the helicopter ride? Nakapag-landing na sila dyan sa may Maculis, if I'm not mistaken, and then nag-aura-aura muna ang mga delegates. So, yan yung grupo ni Michelle D. Tapos, ayan, nagrampahan lang muna sila ng konti, pa-round-round, and then ginawang runway, yung airport strip na yan, no? Parang rampahan. So, mapapansin mo, aura-aura ang effect nila dyan. Yung iba, naka-swimming attire, summer dress. Yung iba, naka-casual dress. Ayan. So, mapapansin mo na nag-enjoy naman sila. And eto, yung konting research ko about sa Maculis. I am not sure kung tama yung research ko about Maculis. Maculis Beach sa may El Salvador. So, it is a beach destination. It is a tourist spot sa El Salvador wherein meron din sila mga white, pristine beach. Tapos, ang isa din sa highlights dyan sa area na yan ay yung sunset. So, katulad din dito sa amin, malapit kami sa Ilocos, sa La Union. So, sunset talaga ang isa sa mga pinaka-highlight dyan sa beach. Ayan na, yung isa sa mga ganap na pinaka-highlight sa grupo nila Michelle D. And if I'm not sure, baka merong pictorials dyan na yung outfit nila, baka provide din, tapos magkakaroon sila ng short clips, each candidate or the whole candidates habang nakayate sila. Kaya sila pumunta dyan sa area na yan, and at the same time, i-enjoy yung beach, yung attraction dyan,
Tapos, mapapansin nyo rin kay Michelle D yung kanyang secret weapon. At the same time, yung kanyang camera kasi nasabi niya sa bio niya na I can't go out without camera. Kasi mahilig din siyang mag-shoot, mag-photo, kumuha ng photos o kaya videos. Kaya nga kinuha siya ng isang parang staff dyan sa Miss Universe na mag-take videos. O, di ba? Mapapasana all ka na lang kasi yung grupo ni Michelle D ngayon ang pinakaswerte, ang pinaka nag-enjoy kasi pumunta sila sa isang tourist spot via chopper, via yate, o di ba sang ka pa na sponsored pa. So, mapapasana all ka talaga. And nung pagbalik nila sa may hotel, sa accommodation, nag-aabang yung mga vloggers, katulad ni Hey Adam, courtesy sa video, na tinanong niya si Michelle D kung ano yung susuotin niya bukas. At ang sabi ni Michelle D ay abangan na naman natin. So, mamaya yan, siguro after a few hours from now. Meron palang important message si Michelle D. So, ito yung important message niya na you all know my stance on hate speech and cyberbullying. Let's all act with kindness, love, and respect. Let our bayanihan spirit speak for itself and keep voting for Philippines. And yes, meron din akong gustong sabihin na naiintindihan ko na nagagalit kayo kung nag-feature ako ng ibang candidates, hindi lang sa Miss Universe o kaya sa ibang pageants. It's because meron din nagre-request, hindi lang Pinoy, kundi mga ibang lahi din, na nagme-message, how about this candidate? Can you please talk about this particular candidate? And ayan, so kung minsan may mga fini-feature akong mga ibang candidates, and pasensya na po kung nagagalit kayo, tao lang po. And yes, you can also request naman kung sino yung iba pang candidates na pwede nating pag-usapan. Hindi lang syempre kay Michelle D. And of course, our full support sa our kababayan. And don't forget to vote for Michelle D para naman maibalik natin ang placement streak ng Philippines sa Miss Universe. O, di ba? So, dalawang klase ng pag-vote yan ha. Yung isa is for the Voice for Change and yung isa naman is for fan vote. So, currently, I'm not sure kung naka-reach na tayo ng 200,000 votes para sa Voice for Change para naman ma-maintain natin yung momentum na nasa top spot si Michelle D. Kasi yung top 3 spots na consistent hanggang sa huli, mabibigyan ng opportunity ng funding para sa kanilang advocacy. So, such as yung advocacy ni Michelle D na for Autism Philippines Organization. Correct me dito if I'm wrong. Baka meron pang ibang organization sa Philippines na sinusuportahan ni or in-include ni Michelle D sa kanyang advocacy. And syempre sa fan vote. Don't forget to keep on voting. And of course, paalala din na mag-ingat sa mga scammers kasi maraming scammers ang nakikiride on sa pa-voting. Magbe-message sila sa'yo na kunwari bibigyan ka ng pera, tapos bago mo daw makuha yung pera, may unlock fee, verification fee, OTP fee, tapos kukunin pa pala yung GCash mo. Kaya mag-ingat kayo sa pag-vote. Don't entertain strangers na basta-basta nagbibigay ng pera. Kasi ako, inattempt akong i-scam, pero syempre, mas alam ko ang galawan nila. Okay, so that's it guys. I hope na nag-enjoy kayo dito sa ating Day 4 episode para kay Michelle D. So, I'm not sure kung merong pang update bukas, basta mag-update ulit ako. So, that's it guys. Thank you and ingat kayong lahat.